But if it matters to you, if it's important para sa imo, importante man na sa Ginoo. So, tahom ng bahana. Okay, balik kita. Judges 21 verse 25. Basahon natin sa dungan, begin. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. I think kapila naton ini mabasa, ginsulit ini nga bersikulo, ini nga statement sa Book of Judges, nga wala hari. Amuning time nga ang Israel, ay sa time ni Abraham, ang tatay sa Hudiyo si Abraham. No? Sa time ni Abraham. Ayun, nabata siya kay Isaac, nabata siya kay Jacob, nga amo si Israel. Kahit sa uli si Moses, amo nagpagwa sa Israel sa Egypt, again enslaved sila sa Egypt, indala sa promised land, kag muna subong ng land of Palestine, kag gitagaan sa Ten Commandments, kag iban pa mga kasubuan. Before sining time sa mga hari, wala sila hari. That time wala sila hari, ang ila hari, amo ang Ginoo. Sang napatay si Joshua, nang nagbulos kay Moses, amo si Joshua, nagsulod sila sa promised land. Ang mga Hudiyo, kay wala sang hari, Ginoo ila hari, pero wala sang may naga-leader gid sa ila, nagsimba sa Diyos. They worship Baal and Ashtaroth. Sino si Ashtaroth? Queen of Heaven, siling sang Jeremiah. Ara sa Judges 2:13, si Ashtaroth. Siya si mother. Tapos sino si Baal? Ang anak, mother and child. Ginasimba na wala pa yan na tao si Mary kag si Jesus. Gasimba na ang mga pagano sang mother and child. That's why, sa ngara na si Jesus kag si Mary, giningadlan man nila mother and child. No? Which is not so, no? Sa tawhanon, iloy ni Jesus si Mary, pero sa pagka-Diyos, Diyos nga Amay, Anak, Espiritu, ining tatlo, isa. Tatlo ka persona, isa ka Diyos. Wala na God the Mother. Kaya si Mary is an ordinary woman nga nanganak sang aton manluluwas, nga miraculously ginbutang sang Diyos ang binhi sa tagwang ka ni Maria. Okay? So, ining mga Hudiyo, ginhambalan sa Diyos, thou shalt not worship any other gods. Thou shalt have no other gods before me. Sining-sino. Number 2, sa niya, thou shalt not make unto thee any graven image. Hindi ka maghimo sa mga imahin nga imo alagadong. But ang mga Hudiyo, nahisa sila sa iban nga pungsod nga may mga Diyos-Diyos sila. So, ginsimba man nila si Baal kag si Ashtaroth. Mother and child. Ang history sana sa Tower of Babel, nga si Semiramis, bata niya si Nimrod. Si Nimrod, muna patindog sa tower. Okay? So napatay si Nimrod, okay, there is gin pa nga, si Nimrod nga anak ni Semiramis, ginasawa niya, si Semiramis. Kagsang napatay, siling ni Semiramis, amo ni si Nimrod, ang nga natao liwat, na reborn. Kag muna si Tammuz. So muna nga, tingala ka, tawag nila papa kag mama, ang mother and child. Nanay, mama, bata, papa, yun ang history. So, that's the history from paganism sa ulihi, ginbunyagan para magkuno, maging Christian, but you cannot do it. You cannot mix paganism with the true God. That's why sa book of Jeremiah, nasimba na sila sang Queen of Heaven, and there's no Queen of Heaven, but the wrong God. And God is, nangakigda siya sa mga Hudiyo. So, damo, paganistic roots ang mga religious beliefs subong, no? May mga paganism roots. Hari lang sa Bible ang tunay nga Dios. But even Israel, God's people sa Old Testament, nagtalikod. So ang ilahimuon, masimba sa iban nga Dios, that's apostasy. Then mapadala ang Dios sang iban nga mga tao, bayan niya, hindi niya pagprotektaran ang mga Hudiyo, atakihon sila sa ilang mga kontra. Pag-atake sang kontra, magkalapirde sila. Tapos mahibi sila sa Ginoo, patawaran kami. Mahinulsol sila. Then mapadala ang Diyos ang judge.
Ang judge is the deliverer. No? Deliverer. Kung sa aton pa manluluwas. Pero ang term nila at the time, judge. Kay inang mga judge, among deliverer, luwason nila ang Israel sa ila makaway, siya na dayon ang hukom, siya nang mundaw hari nila. So muna na, may istorya ng day Samson, kaday Gideon, familiar ka mo sa ila? Kag 13 ka judges in the book of Judges. Okay? O galing, amo lang ni, no? Masimba sila sa Diyos, at akihon sila sa ibang na pungsod, pabayaan sila sa Diyos, mahinulsol sila sa Ginoo, padalaan sila sa judge nga magluwas sa ila. Then, pag okay ng tanan, mabalik sa Diyos, maatakihon naman sila sa ila kaaway, mahinulsol naman sila kung maghibik sa Ginoo kag mga bulig, padalaan naman sila sa judge number 2. Pag okay ng tanan, balik naman sila sa Diyos. Pagkatapos, padalaan naman sa kaaway. Pagkatapos, hinulsol naman, padalaan naman sila sa judge number 3. Kagaya ika-3 nga judge, si Samson lang. No? So, amo nang ilang cycle of apostasy. Apostasy means a falling away from God. Apostasy, judgment, repentance, deliverance. Apostasy, judgment, repentance, deliverance. Do Christian lang. No? Mapalayo sa Ginoo, pagbakol, dayon bakulon sa Ginoo, then mahinulsol, then makatibawas. Pagsulbar problema, balik naman sa yawa, bakulon naman sa Ginoo, hinulsol naman ang tao, and then luwason naman sa Ginoo. So that's the cycle of apostasy. Now, diri sa book of Judges, makita man naton may mga significant nga mga women sa book of Judges. Are you familiar with the name Delilah? Si Samson, wala may makapatumba sa iya, si Delilah lang. Leon, walang sinabi. No? Are you familiar with the name Deborah? Siguro not so much, no? To si Delilah sa kay Deborah. So we're gonna talk about these women and others in the book of Judges. So the book of Judges is a cycle of rebellion, judgment, deliverance, and revival or relapse. Balik naman sila, no? Sa apostasy. Women in the book of Judges, they have various roles. Ang iban, righteous. Ang iban, matarong nga role. Ang iban, destructive, makalaglag nga role. So we titled this study, The Role of Women. Kung sa lain mo pag-pronounce, the rule. Ano imo rule? So we say the role versus the rule. Magsayin ka nga role, R-O-L-E, ano ang imo toka, anong imo function, anong imong obligasyon or anong imong bulahaton, role, no? Maghambal ka naman nga rule. You know, sometimes you say women's power, okay? And by that we mean they have also their own strength and they have their own leadership. Pero nang hindi lang mag-violate sa orders ng Ginoo and the rule of women. So lantawon naton, ano ang kakatabo if women, they know their role? Dako galit ang mahimo. Dako ang mahuman. But if they rule over against God's way, God's order, there's nothing wrong with women ruling. Sa Bible, may mga reyna man. May mga queen. Okay? And ladies have leadership. May presidente, kisa mayor, babae. Presidente, babae. Okay? But ang Ginoo may order. Sa family, may order ang Ginoo. The man is the head of the woman.
He sino yang head sang man? Ginoo. Oh, di ba? May leader man ang lalaki. So, sa church, may araman, no? That the pastors and the deacons are all males. So, amo lang ang di natin pagligwaton mo order. Wala man nagsiling ang pianist, kinanglan, laki gid. Damo man pianist nga babae. No? So, nga kinanglan ang choir conductor, laki gid. Pwede man babae. Pero pag-abot sa pastoring, oh, the husband of one wife, unless ang babae pwede maging husband, baka darating ang panahon na yan, di mo palang pag-qualify nila. Pero muna dito sa Amerika, they want to bring back common sense. Can you imagine, no? Duha ka athlete in female category. Second lang isa. Kaya Isaiah first, wow, galing may Adam sa apple. So kay he identifies as a woman. Kaya can you imagine, mo natawag na woke ideology. W-O-K-E. No? Kaya mo natawag nila na inclusive. Ano pa daw mga terms na gamiton nila? Can you imagine, genes mo lalaki, pero you identify as a woman, you think you're a woman, therefore you're a woman. So, kung mag-join ka sa sport, boxing, abi, halimbawa, babae, female category, maboxing ka. Kaya feeling mo, babae ka, wow. Ihilibiyon man niya boksidor nga bayan, hiway ko kaagi, tapo mo lang mo to kasakit ba? No, siyempre no? Pero ti panindugan gid nga babae kaya mo ni although nga sa mga tests ang imo genes iyak laki. So, what do you think about that? Gabudlay. Tapos, waiter ka, naghihambal ka lang, sir. Patindugon ka 2 oras, kaya dapat ang itawag mo siya, ma'am. Can you imagine how to live in a world that disobeys the order of God? God is a God of order. He is not a God of confusion. How can you live in a world na kagamu, kakarikot, kabudlay, hindi ka balo kung ano ka? And ara na sa mga textbooks ng public schools, government schools, basta magsunod ka sa UN, United Nations. Magsunod ka sa mga batakaran, funding na da, kung hindi ka, hindi ka nila pag-i-fund. Kaya muna dito sa Amerika, they found out, nga di ka kaladto ilang mga dolyar, isa sila pagliga pundo sa ilang kontra, halaman sa kabumba sa kontra, tingala sa kabato, kang ilang aid. Hidto ya galig kakadto sa terorista. Wala kakadto to sa mga siling ginapakita ang mga kakalamatay sa gutom. Kaya muna iya suno sa ila gabata lang kita news. Kaga muna nga conforme sila sa mga lihok nila da subong, no? Kaya imagine that, isa sa mga pila ka dolyar, no? Millions ba or hundreds or millions of dollars. Gakadto si sa kapungsod para tun-an ang transgender nga mga ilaga. Bisan 1,000 pesos magasto ka. Thousands of dollars or probably hundreds of thousands of dollars, if not millions of dollars, para tun-an ang transgender, hindi pa tao ha, ilaga. Kaya paano ko diskubrihon ko ng ilaga, no? Ginawa mo lang nga kadakop patsuri sa balay mo, tundaan mo pa kung ano siya, no? Kung girl, boy, or whatever else, ideology. Gina-implant, and it is well-funded. That's why. May kabatok. Tapos, kung makatabo na, pati pastor nyo sa ulihi, puluto na lang sa prisuhan. Kung hindi siya magkasal sa 2 kalaki. Pag hindi siya magkasal sa 2 kabayi. If we tolerate that as Christians, pag hindi kita aware atong kabataan, gina-train sa education, whether private or public, no? Nga do hindi ikaw kaano, so ulihi mo na ang kalibutan. It will be like Sodom and Gomorrah. Look at Lot, no? Gubai pa. Kaya dito siya nag-star sa Sodom kag Gomorrah. And some people will hate us for saying these things. And can you imagine, dugay-dugay lang, naghambal ka lang, nag-post ka lang, dugay-dugay, i-flag ka na, may red flag ka na, kasi dugay-dugay, reklamuhon ng aton nga live stream. Amo nagkakalatabo. Ginbalik nila yung free speech sila nila. So, siyempre, hapos lang man, di man mahapos, pero ara sa tao ang paglantaw sang false kag true. Ang problema kay i-curtail nila ang truth, kag ang ilang ideology ang pwede. For example, they will fund everything that is, let's say, trans, but they will sue everybody who says against it. No? Muna, di ba? Muna ang kalibutan, di ba? Tama. Kontrahon nila ikaw, kung maghambal ka, ang Diyos nagtuga, lalaki kag babae, kag amuna dapat na training itudlo sa bataan, kung lalaki, natao ka lalaki ka, kung natao ka babae, babae ka. Kontrahon ka nila, pero
I-promote nila, kag i-legalize nila. Let's pray for people in government. Let's pray for the upcoming elections. And I firmly believe that as Christians, we are also citizens of this country. If we want this country to be truly Christian nation, then have a voice. I'm not worried na binag-joke sa kukuan mga kadlagan, tabla congressman, kadlaw man mga membro, no? So, I'm not worried for politics, but I believe you should have a voice. Look at our party list system, for example. Kanya-kanya agenda na, no? Kanya-kanya agenda. So, that's why ang mga gakontra sa gobyerno, they have their own party list. And they are funded by the government. Kag ang mga para sa woke agenda, damo man sila party list to promote that. So hindi ta makibot dugay ma-charter change kag dugay ang family is no longer, ang marriage is no longer the marriage of a man and a woman. See? Amo na ka importante sang pulong sang Ginoo in all sectors sa aton nga kabuhi. So, amo na iban nga pastor sing pag Christian may panindugan. Butuha dayon kung sino pa sa di ka kauyon basta insakto iya panindugan or else. Gatupa lang sa mga iban nga mga kamot. No? So, pag-pray naton, hindi magabot nga kita malang nagapabudlay sa atong kabuhi. Kaya imagine to sa Amerika, may nagpahimo wedding cake, kay Christian company sa iyang paghimo cake. Duha ka lalaki, mapakasal, wedding cake. Nga ay, hindi ako. Aging kasuhan. Yamak mo na. Oh. Nga, hindi mo pagkasuhan ng duha ka lalaki ka pakasal, kung kasuhan mo yung hindi kumporme. So, tani na lang kasuhay. No? If you allow that, allow us to. If we don't do it, if we don't believe in it, if they have the freedom to speak of what they believe, then give us the same freedom, at least, at the minimum. No? Nga makahambal man kami sila against, hindi tayo pa'y puso mo kapit, yun sila pambalon mo. See? Alright. Book of Judges. Amo nagkakatabo, when there's no leader in Israel, every man did that which was right in their own eyes. Kung ano lang sa mata nila ang insakto. Well, ang US yan, naghimo sila sang stance that they don't like it anymore. So gusto nila kung female category ka, female ka. Regardless kung pagkilala mo sa imo kong lingon, lalaki ka o babae ka or ano ka, basta dito ka sa female category, female ka. No? Kung ikaw male, pero gusto kaya feeling mo babae ka, may intra ka to sa women's swimming or women's boxing, feeling mo woman ka, pero dito ka sa male intra. And I think that's common sense. Diba? I'm not speaking politically, but we're just happy to hear those kind of things. Pero sa aton pungsod, linong-linong na, and they are well funded. Because the same funding nagabulig sa literacy sa Pilipinas, the same funding nga nagabulig sa mga pigado, amo man ang dira man nga programa may gakadto sa mga amo nga mga ideolohiya to promote that. So check what your children are learning in school. Amo na nga gatudlo kita diri, hindi lang sa among sinang bagay kag iban pa, makibot ka nga dula in reading. Manggutom mo lang diin sila nga kadto school. That's why we believe in Christian school education, but it's difficult. The easiest solution is just to close the Christian school or just to quit Christian school and have a good, nice living. But that's the reason why Christian schools exist. It's a ministry. No? So if there are people who share the conviction na sa diin, at least ang ginapatihan sang parents on Sunday, ang nabatian sang bata sa Sunday school, amo man ang batian niya sa Monday school, Tuesday school, Friday school, and sometimes may Saturday school pa. Hindi sila madoktrinahan sang sala nga doktrina. Alright? Now, I'm not saying it's alright that God designed you that way and you think otherwise. Are you better than God? Nagsala bala ang Ginoo pagbutang sa imo kung ano nga lawas ang ibutang niya? Natuyo ba lang Ginoo nga naghimo siya sang lawas sang lalaki, ginbutangan niya sang kalag sang babayi? Sa pelikula lang ina, nakatabo.
nga nagtalang ilang mga kalag sa lain nga lawas. Di ba? Pero ang Ginoo, is that how we view God? What a perverted view of God. That God created you and put you on the wrong body. Kay lain ang imong feelings, pero lain ang imong lawas. Yung presidente sa Amerika nagsiling, this is our message, siling niya, God designed you that way. And no, it's ano lipat ko sa hambal niya. Pero hambal sa babaw, you are fearfully and wonderfully made. So the book of Judges. So let us first look at the women who fulfilled their God-given role. In the book of Judges chapter 1, verses 12 to 15 sa inyo mga Bibles, makita ninyo, are you familiar with Aksa? Bata ini siya ni Caleb. Nagligad, we talk about Caleb. Yeah, give me this mountain. Was it last Sunday or last Thursday? Kag si Othniel, the first judge nga nagperdi sa makaaway sa mga Hudiyo, siya nakapangasawa sang bata ni the great Caleb the conqueror. Nga upo ni Joshua nag-conquer sa promised land. Verse 14, it came to pass when she came to him that she moved him to ask of her father a field. And she lighted from off her ass, and Caleb said unto her, What wilt thou? And she said unto him, Give me a blessing, for thou hast given me a south land. Give me also springs of water. So diri, si Aksa, she values her inheritance. Di nakapamana siya, and she also made a wise request. She requested additional blessings from her father. So, anong lesson diri? Women should seek spiritual and practical wisdom in their roles. Balaan mo, ang mga lalaki, ang mga bana, sa Bible, kita mo puro tatay ang ginalista sa lineage. Talag-talag ginamit lang ang mga women unless they are very significant, like this one. Sila ang gamanage sa mga panunoblion, sila na yan. Pero, bisan babae siya, she also knows how to ask. Yan do kulang ang si tatay ko, siyang conqueror, kalalagyo ang mga anghel di sa bukid, ang mga higante di sa bukid. Siya nang panglaas, kadako sa panunoblion, galing ti amo na ning bana ko, ti ngayo ko kay tatay extract, do kulang. Alright? Yes, women could do that. Now, here's another thing. Judges chapter 4 and 5. Deborah, the prophetess and encourager. Anong istorya ni Deborah? Si Deborah, babayi. Pero si Barak, amo ang warrior. Pero siling ni Barak diri, ginapangita kong verse. Verse 8 of Judges 4, And Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. Si Sisera, amo ning ila kaaway. Si Barak ang gabato. Pero siya kay Deborah, kung malakat ka, malakat man ko. Maaway ko. Pero kung hindi ka malakat, hindi man ko. Di may mga lalaki nga muna. No? Daw si Barak, lakat ha? Ano si mo? Di ko malakat, kamo lakat ko eh. Pero kung hindi, kamo hindi man ko eh. Ano? May mga leader nga muna. Hindi mo siya updan, hindi maglakat. So kung updan mo sila, isog-isog man sila. Pero kung atras man sila, yan humo ko kaysa may mga Barak. May mga personalidad pa rin ni Barak. Nga supposedly kay siya ang leader, siya magsiling, hindi ka mo magkahadlok sa kaway, kay ang Diyos nagtugyan sila sa aton sa ilang mga kamot. Let's go out at once. Parin kay Joshua kay Caleb.
Ang pulo iya ka espiha, mabalik. Di ko di wa kasulod sa promised land. Si Joshua, si Caleb ya kasulod sa promised land. Si Barak ya, sige, paway ko, basta update lang. Pero kung hindi ka, hindi mo buhay. Klase leader. Kaya kung ikaw si Deborah, ano himuhon mo? Hindi ka Barak. Ako na. Hindi man si Deborah mamuna, ako na. Ako naman. But Deborah recognizes that. Verse 9. Ano ang bali Deborah? And she said, I will surely go with thee. Sige, updanta ka. That's the role of women rather than usurping the rule of Barak. She did her role. Notwithstanding, the journey that thou takest shall not be for thine honor. Sige, Barak, updanta ka. Pero kung magdaog kita, ang kadungganan hindi mo matulog. No? That's why every time we remember Barak, kung gatuon ka mo sa Bible, sa mga gatuon Bible, mamit lang mo gani ang ngalan nga Barak, gatabit gid ang ngalan nga Deborah. There is no Barak without a Deborah. That's how important the role of women is. So that's why when the Bible says the man is the head of the woman, it does not mean nga gid pa kanubo yung babae. Kundi God is a God of order, may role lang, may role. Parents or children, obey your parents, honor your parents. Isubong niya, parents, obey the pudag-pudag of your children, tibot lang. Gina-reverse ng role. Kung i-reverse mong role, kundi ko ba? So, may role. It doesn't mean yung isa less made by God. No, they're all made by Christ or made by God. So, but there is a role. Do pareho lang na may driver, pulo ka mo kabalo mag-drive, pero may driver, siya nag-drive, agaw mo pang manubila, hindi ba na? Oo, masalang ko mga driver, kung sino ka-drive, siya mag-drive. Or else, Islam, isa lang pwede mag-driver. So, muman sa panimalay, may isang authority. Muman sa church and many other. Ang presidente, sino ginang presidente ha? Basi buot ka pa na sa iya, pero kay siya presidente, basi alam ka pa na sa iya, basi mas mangrano ka pa na sa iya. Pero kung siyang presidente, pwede siya pipili, kag siya sa pumili. Sandal mo. Unless, bago naman yung election, o kung ano natabo na Islam. Pero kung sino na kapungko, maalam ka pa sa iya, mangranon, that's order. Tinong tabo ko kada may magpungko, impeach. Bago lang kapungko, impeach naman. Wala order ang atong pangusot ko na muna. No? I'm not speaking politically. I'm speaking wala order sa atong kabuhi if we don't follow God's order. Isa sa basketball, may oras na ako. No? Di ba la? Bisan hindi ka lang yung kapasulod kung obrahon mo yung ano. Di pa na nang imong upod. No? Do sa ano ba lang ang gaskor mo upod mo tang 50 kay ikaw yung rebound kagapasa sa iya permi. Di kung duhana ka mo, siya, hindi siya kabalo mag-rebound, hindi man siya kabalo magpasa, hindi siya kauyat buda, hindi siya kapashoot. Ikaw nga hindi man sagad mag-shoot, ikaw gud mag-shoot, hindi ka shoot, kundi perdi ka mong duha. Di kung maayo kaya magkuha sang bola, kag maayo ka magpasa, kaya maayo mag-shoot, kaya mo na bala niya shoot. O, obrahan mo role, hindi daog ka mo. Amo man, if you want, magdaog sa itong church, magdaog sa itong kabuhi, know your role rather than insisting on who rules. Okay? So, si Deborah, Barak, you lead. Opdanta ka. Galing, kung namunay mo nga style, magdaog tagani, hindi ikaw ang pasidunggan. No? So, men should learn how to lead. So, ano ning butsingon ni Deborah? Pero women can be spiritual leaders without usurping God's order. Ang ginatumod din ni Deborah, kay prophetess man si Deborah, propeta pa siya. May prophetess siya sa Bible, no? Pero tanan nga apostle sa Bible, lalaki. Unless may ma-identify ka mga bayi, ang 12 apostles, Judas ang isa, pero wala kita bayi. No? Sa 12 apostoles, Judas ang isa, pero puro laki. Pero sa mga pastors and deacons, they're all males in the Bible. Although subong, may deaconess sa mga modern versions, kag may mga pastora yung iban, but how could you reconcile that the pastor should be the husband of one wife?
I don't know about that. So that's the fact, no? But anyway, in Judges chapter 4, kinaba, palid galing. To. Verse 17, and Jael, ari si Jael, the fearless homemaker. Anong malamig iyan na hibaluan? Himos balay. Sino dira sa inyong expert sa himos balay? Nagagwala ka na ibang ngobra, no? Kablo ka, iba na di kurso, they decided nga mag-just be homemaker. May mga arrangements like that, and importante ang roles ng babae sa panimalay. In verse 18, and Jael went out to meet Sisera. Si Sisera, amuning ginalagas ni Barak. Nagtalaas na ni si Sisera, nalagyo, pero waya madakpan. Pero nagdaog sila, kay ginupdan si Barak ni Deborah. So, Barak and Deborah versus Sisera. Karon si Sisera, nauhaw, natuyo, nakapoy, manakita siya natunda. No? Somewhere in the wilderness. Dayon may babayi. Niya, pwede ka pahuway, pwede ka inom. Ginpakaon, ginpainom, tubig, ginpatulog. Verse 19, niya nauhaw ako, ginpainom. Dola diri na mitlangin pakaon, no? Verse 20, siya may maghambal gani nga kung may tao naglabay di hambalon mo wala ha sila ni Jael sige. Pero pagtulog ya, no? Siling sang Bible sa verse 21, linansangan ni Jael ang ulo ni Sisera. So it's a woman who was able to kill the terrorist na si Sisera. Okay? That's why siling ni Deborah kay Barak, okay. Kung di ka malakat, hindi kami malakat, di ka malakat, sige, ogdan ka para maglakat, pero kung magdaogdan the glory will not be yours. Okay? The honor will not be yours. So nagkadto kay Jael. And sa verse 22, galagas-lagas pa si Barak. Kay Sisera, siling ni Jael, Barak, come here. Ari din na pangita mo, sulod lang. Pag sulod ni Barak, ready to fight, gadiwal na dila ni Sisera. Okay? And when he came to return, behold, Sisera lay dead, and the nail was in his temples. All right? The fearless homemaker. So women are powerful. They are powerful in wisdom, in hospitality, and in action for God's purposes. Look at Judges 13. Sino naman ni? Nanay ni Samson. Ginhambalan siya, mabata ka, siya magaluwas ang Israel, gikan sa inyong mga kontra, and he will be a Nazarite. Hindi mo pagpaguntingan niya buhok, hindi mo siya pagpatandugon sa kung anong nga alak, kag hindi siya katandog sa patay. So si Samson amo ang isa ka tawo nga way kaagi kadto sa namatyan. Kung may namatyan tapos ma-service kita, mawali kita ka magkanta, si Samson pilin. Mayugurong mga hindi magupod sa sunod sa namatyan na balong ko ano ka Nazarite. Yeah, joke lang. So si Samson is a Nazarite. So meaning ang mga lalaki palipot man sila mga buhok. Kaya nga, ginhambal nga si Samson niya hindi pagguntingan. So, muna nagpalaba si Samson. Pero kung i-disobey ni Samson, matandog siya sang patay, karong kita siya sang leon nga patay, galing kay may dugos, damo sang buyog. Ginkwa yang dugos, tinatandog siya sang patay. Tapos, hala siya ka pinangasawa sang hindi tumulo. Hindi Yodiyo, kagdayon hindi pa tumulo. No? Kagin sulihi, gin paupdan pang iyang buhok. Naduluan siya pwersa. Pero sa uli dito siya sa Philistine, no, sa Gaza. Una Gaza Strip, gila dira. So, Lord, hindi na ko kita, idukat nila ako ng mata, pero may duha ka dako nga haligi, siya this once, bisan ikapatay ko pa. Gailan ko one strength, one more time. Kag gintulod ya ang dako nga haligi, kag damo nga nagtilipod sila nga adlaw nga nagayuguta siya nagkalamatay. But sino ang nagpadako sa iya? Naging buka iya lang ang tagipuson,
ang nanay ni Samson, the faithful mother. So bisan barumbado si Samson, chick boy, pero Diyos nun iya nga iloy. God entrusts mothers with shaping the next generation of leaders. So tani, nagsunod lang si Samson, nga ginahambalan gyud siya sa iya ginikanan, hindi mo na pagpangasaw na. Kaya gipili yan. So, bulagay sila. Hasta sa muli nakasapo si Samson kay Delilah. Abi ang love of his life na. Pero amo pagid ato. Okay? And then there's another unfamiliar woman. Judges chapter 9. Judges chapter 9 verse 50. Then went Abimelech to Thebes, kag sa verse 51, but there was a strong tower within the city. So si Abimelech naman diri ang nagahingabot. Di karon ang mga tao nagpanago sa syudad, hindi siya kasulod kay sirado ang syudad. Dito siya nayon sa tower nagpalipod. But in verse 53, may babae ito sa babaw sa Thebes, sa tower. Kita ya sa Abimelech sa dalom. Ang mga military ito nila kapralagyong ng mga Hudiyo. Pinanago, kaya ang kaaway sa gwa, masulod. Kadamo sa ilang mga isganan ng mga warrior, kag mga hanas sa military. Hadlok. Rita ng bahay ng obraya, galing yun. Ang bato to sa galingan, wala ihulog to sa ulo ni Abimelech. Hindi patay kontra nila. Ganun lang kasimple. Using what she does every day. Both sa lingon, mga kauturan, and to our ladies, mga mothers, mga wife, no? Ang imo nga daily nga ginaobra could do a big ministry. It is already a big ministry. Just being a good wife to your husband, a good mother to your children is already a great ministry. But you may be surprised, no? Nga ang imo mga kabataan, ang imo nga bana, or even ang imo ginahimo lang adlaw-adlaw, your vocation, your calling. Ay, calling ko ya housewife. Ay, calling ko ya mother lang. Ay, calling ko ya diri lang ko sa balay. Look at this woman of Thebes. Every day, ara siya sa millstone. But she was able to save a nation. Oh, di ba? Now, let us look at women who brought destruction by overstepping their role. In Judges 16, we mentioned already Delilah. She used deception and manipulation para maatikan niya si Samson. Ginbaligya niya si Samson sa kaaway. So women's influence can either build up or destroy when misused. Pwede gali makalaglag ang influensya sang isa ka babayi. So Delilah, the seductive betrayer. Now, did you know nga si Gideon, nga nagperde sang kaaway, 300 lang iyang army. Bangod sa iyang kaayob, nangin successful siya as a leader. Pero later on, may ara siya nga kirida. Kagkabalo ka, sino iyang bata sa iyang kirida? Si Abimelech. No, si Abimelech. Ato lang ginhulugan ba to? No? So, Gideon lived outside of God's order, leading to Abimelech's cruel rule. So Abimelech, her son, murdered his brothers and ruled by force. Kriminal si Abimelech, pinamatay ang utod niya para siya maghari. So, disorder in relationships leads to generational destruction. Bangod, si Gideon, nanganak sa iya kirida nga si Abimelech, tanan nila nga bata, pinamatay ni Abimelech. No? Kag gusto siya magdaog. So, amo to nga, hinulugan sang isa ka babae sa Thebes, or Thebes, I don't know how to pronounce that, sa si Abimelech. And then, look at Judges 19. Wala na tayo magbasa. May isa ka Levite. Ang mga Levite, amo ni silang nag-serve upod sa mga priests, sa mga Hudiyo, sa temple.
Wala pa temple that time, tabernacle pa lang. Si Levite. Pero ining Levite, may concubine. So ang iya nga kirida nga ni was a very immoral woman who suffered abuse and death. No? I would like to check para nga ma-memorize I'm sure to make sure that I remember right, no? Yes, Judges chapter 9. So verse 25, but the men, 19 I should say, Judges 19:25. But the man would not hearken to him, so the man took his concubine and brought her forth unto them. Wow, ano name? Verse 22, sons of Belial. May bisita si Levite. Gusto nila halitan. Unto man si Levite. Hindi nyo lang pakaliti, bisita ko. Arin na lang asawa ko. Grabe, no? Apostasy. Judges ni. The book of Judges. Wala hari. Wala na spiritual leader. Every man pag gusto lang. So pati mga Levites. Imagine mo niya. Yaring concubine ko. Inyo lang. Kundi ginabusuhan. Verse 27, and her Lord rose up in the morning, opened the doors of the house. Pagbalik niya, pagpuli niya, hindi niya masikmura ang nakita niyang natabo sa iya nga kirida. Kung paano ginabusuhan sa mga anak sa yawa. Sons of Belial. Kaya anong ginhimo niya? Amuning una nga case ang chop-chop lady. Yung chop-chop niya kagin paglaptap para ipabalo sa tanan ang ginhimo. Can you imagine that, no? Yung chop-chop niyang concubine niya. Kagin pang-distribute sa mga pamalay para ipabalo sa bugos nga nasyon sang Israel ang hindi niya masikmura na krimen nga natabo. Verse 30, it was so that all that saw it said, there was no such deed done nor seen from the day that the children of Israel, amoy nang matabo kung magpinagustuhanay kag wala may mag-leader. If there is no leader, everyone will do what is right in their own eyes. Though hindi man namin include sa kung sa mga pelikula, dapat na belong siya sa laing nga pelikula ba? When you read the Bible, ulihin ang pelikula. Actually, they take their script sometimes from the Bible. Kagihimo-imuon lang lain, no? Kagang tao, there's nothing new under the sun. But in Judges 21 is the last chapter, verses 19 to 23, about towards the end. Then they said, behold, there is a feast of the Lord in Shiloh. Verse 21, and see, and behold, if the daughters of Shiloh come out to dance in dances, then come ye out of the vineyards, and catch you every man his wife of the daughters of Shiloh. Diri halin galing binayli, no? Binayli, kati pag sinaot, pili lang mo da sa mga tawon yun. Okay, verse 22. And it shall be when their fathers or their brethren come unto us to complain, that we will say unto them, be favorable unto them for each sakes, because we reserve not to each man his wife in the war. Kay wala sila kung ibang tagaan sang asawa pagtapos daog sa gira. So muto pinang-invite na itong mga bayong sinaot, din man pili na lang sila sa ilang pangatawon, whether they like it or not, no? So, victims of forced marriage scheme. Tining mga human trafficking, etc., etc. Ari sa book of Judges. Yang mga gin-invite lang to sila magsinawat, pugay-dugay gali, paasawa na sila gali. Di ba? Naulihib lang Bible kay why? If you want to save your life, if you want to save your family, read the Bible. Kay ining mga kalatabo sa kalibutan, ara na tanan sa Bible. When men and women reject God's ways, chaos follows. So let us look at briefly, before we close, women's role versus women's rule in God's design. So let's look at God's role for women. In Genesis chapter 2, verse 18,
Ang Diyos nagtuga kay Eva to be a helpmeet for him. So number one should be a helpmeet and encourager. Women were designed to complement and not to compete with men. Di kabudlay kung mag-asawa tapos masilingin no, pantayan na. Gabalusay pala? Gagetting even kada isa? Hindi. May order. You should complement each other. Be an encourager. So we're talking with the women, so be an encourager. Number two, sa Titus chapter 2 verses 3 to 5, ang roles ng ladies sa church is to teach the women and to teach younger women as well as children. Can they teach men? Kung kaisa may mga missionaries kita nga ladies, makadto sa isa ka lugar, ti sino pa na matudlo. Sa mga kalalakian, si missionary. Pero as soon as may nakita naton, kangay isang missionary nagligad nga ari diri, i-train niya ang mga men to become pastors and later on sinong ka pastor? Ang ila na nga convert. They know their role. Sila nag-missionary, pero pag-abot na nga may na-train na, ang ipapastor nila ang mga native, ang mga convert nila. Kag sa nagligad, we witness ang mag-asawa, no? Nga sa diin, siya na ang head of the wife, siya pa ang pastor of the church. Okay? Nurturer and teacher, roles of women. Also in the book of Proverbs 31, the virtuous woman, the role of women is to be for the Lord, to work for the Lord and be a witness also, no? For the Lord. Next, kagatapusan nga point, ano matabo if women overstep their role? Sa Judges 21 verse 25, every man did that which was right in his own eyes. When women or men abandon God's order, families and nations suffer. Women were not created to rule over men, but to partner in God's plan. Ano gani? Kasal ginamit lang ko ni most of the time. Ang babayi ginkuha gikan sa gusok sang lalaki. Hindi sa ulo para panguluhan ng lalaki, hindi man sa tiil agud lasak-lasakon lang sang lalaki. Kundi ginkuha diri sa gusok, lapit sa tagipusoon, agud palanggaon. Mangin katuwang sa pangabuhi. Agud pasidunggan. Close to the heart. In conclusion, God created men to lead in responsibility and women to lead in faithful influence. Women can be bold. Women can be wise. That means women can be courageous while respecting God's order. When women embrace their God-given role, they bring blessing and stability. When women step into unauthorized rule or manipulation, they contribute to destruction. Nakita ta sa book of Judges. Final challenge, will you embrace God's role for your life? This is not only for the ladies, but also for the men. Take the lead, especially sa spiritual matters. Be the leader. And to the ladies, be the influence. You see, Delilah could manipulate Samson, but Deborah could encourage Barak. So which one do you want to be? As strongman Samson and the seductive Delilah? Or a Barak who became strong after being encouraged by Deborah? Grabe no, bisan na nugali kabakod sa lalaki, matumba siya ni Delilah. Pero ang lalaki, kabakod man pareho kay Barak, kunara si Deborah. Si Deborah at Barak, hindi na sila mag-asawa, ha? Okay. Will you use your influence for faithfulness or rebellion? So look at the last slide. So I type in the words and told AI, produce me a picture. I like this, amo na, I want to portray this. Amo ni iya nga resulta ang sa right side, no? So you have there, love your calling. Are you called to be a man? Love it. Are you called to be a woman? Embrace your vocation. Whatsoever you do it heartily as the Lord. Do you have a job? Akong trabaho, paglaba, that's a job. Akong trabaho, imos balay, that's a job. Bantay bata, that's a job. Bantay ima, that's a job.
Padalag ko bata, that's a job. Pamanday, that's a job. Panahi, that's a job. That's still a job. Bantay baligya, that's a job. Trabaho na. Pero kung ang imo trabaho bunga sa inispilahan mo nga kurso, that's still a job, but you can call it profession. Profession. So, nag-graduate ka sa isa ka kurso, like pagka-engineer, nag-engineer ka, nag-graduate ka nursing, nag-nurse ka, nag-graduate ka law, nag-lawyer ka, nag-judge ka. Love your profession, even if your role sa balay is a woman. Sa balay, nanay ka, sa balay, asawa ka, pag-abot sa trial court, basi judge ka. Tubudlay nga pag-abot sa balay, no? Ikaw nga bana ko, ginahatulan ko sa habang buhay na pag-antos. Kung hindi mo pag-isundon tanan ko nga gusto, di ka budlay. Siyang bana. So, bisan ka biyahe siya tricycle, judge ka sa trial court. Judge ka. Pag-abot sa balay, darling, sa suno sa ako na training, dapat na decision naton. And I have made very good decision. Pero darling, anong imo nga decision kay ikaw ang bana? O, di ba? May order sa balay. Sa court may order. Order the court. Order the court. Whether lalaki or babaeng judge, they set the order. Bisan alam ka pang abogado, estudyante mo pa sa unang judge. Pero pag siya pumungko as judge, siya ang judge. Hindi mo nga siya estudyante. Ang una iban ka lainay kay ang abogado, estudyante. Ihado. Ang kontra ang abogado, nino. Ba, wala ka lang katapak sa tapakan. Huwag ko protein mo kay sala ang pihak perdi kaso pihak. Know your role. So, profession. Kung muna, maestra ka, love your calling. How about nag-success ang imong labada? Dugay-dugay, damo na nagpanglaba, di mo kinanglan po washing machine. Dugay-dugay, damo pag nagpalaba, nagbakal ka pulo ka washing machine. Dugay-dugay, nag-hire ka na tao. So, mom's laundry services. Dugay-dugay, taga-collect ka na lang. Di kay balaan mo, sagad ka sa labada. Oh, komplikadong laba. How? Gamaya. Okay? So, damo na gustuhan, dugay-dugay. Nangin laundry company ka na. May nag-franchise na. Wala kayo niskilaan. Namiyan, damo nga mga edukado nga tao, gabayad seminar, magamit social media. Pero ambot kung nakagraduate sa college si Mark Zuckerberg, si Bill Gates. Si Bill Gates ba? Sino gani ang graduate college nga? Oh, Bill Gates. Sino pa yan? Oh. Yeah. They did their job well. Service lang, but they did it very well. Now they are able to put up company and hire professionals without a college degree. Love your calling. Love your work as if it's the best brand, the best product in all the world. May mga sa imo trabaho ko sa may magyaw-yaw sa imo agila ng yaw-yaw. By the way, hapos mag-judge hindi. Hapos lang, masoksok ka lang sang gown, pungko ka lang, bati, hambal-hambal, pulpog. Anong gudlay dira? Kano ba yung panday? Panday, may muamo. May muamo ba na? May muamo ba na? Judge siya. Pog, order the court. Court adjourned. Tapos. You know, it's not easy. So some people think pastoring is like this, tindog lang. Ining PowerPoint naton, duhani katawa na ito. Isa ka offshore ba offshore? Off panay, kag isa ka in-house. Gubra, sir, ari lang anay. Then forward, paki-edit na lang. And then, I am yet to see anong gwa edit. Or if you add pang initial kag ginubra, so tatlo na gubra. PowerPoint pa lang. It takes hours. And also to study and verify kung sakto na yung mga information, summarize. And somebody told me last week, Pastor, you should hire researchers kag manug-ubra sang multimedia. O, di ba? Kaya munang mga dagko, mga mega church pa. Kung mag-mega church ka sa uli, New Testament, Baptist, mega church, wow! Hindi ta kaarapal sa pilang bilog ka na membro, mga mega church pa ta, kasi hindi na tani ka ginawa.
But, amo na kadalag ko ilang mga ministry, kay damo na sila sa mga team, go-ubra sa mga bagay, everybody doing their role. So, love your career. Your job na panglabada, i-career mo na. And that becomes your career. Ang imo profession as teacher or doctor or whatever, as an agent of whatever product, make it a good career, your ministry career. So, job, profession, or let's say, manugpamunit ka lang dyan. Manugpamunit. Dugay-dugay, ato ka na sa suba na munit. Dugay-dugay, may sakayan ka na nga nagapangista sa dagat. Dugay-dugay, nagdamo ng imong, dugay-dugay, nagdako ng imong baruto, sa imong eskwela. Eskwela ka fishery. Yun ang professional fisherman ka na. Dugay-dugay, so from your job, ng iyong profession, gin-career mo na. Kanami sa mga fishing career, gauswag. And later on, mo matukod ko fishing company. Pamakal ka na yung barko, kag dito ka na sa West Philippine Sea. Hasta to sa American Canal. Kalambot ka na to yung mga submarine na yung ginapang anonimo. Pangpangista. Joke lang. So you made it into a business. Job, profession, career, business. And last of all, that's your calling. Negosyo mo, calling mo. How many of you nagsauna, pulpulpog lang martilyo sa buong business mo na? Gapangontrata ka na, no? We have people here. And so on. Number 5, ministry. Ministry mo na ang imo job. Ministry mo na ang imo profession. Ministry mo ang imo career. Ministry mo na ang imo business. May isa ka, manning company, kag mga seaman, ya pastor, antis na sila, ma-apply sila sa office, pungko sila da, i-process na mo application, samtang ka pungko, may trucks, di may mawali 10 minutes. So antis sila magsalakay, mag-alabroad, nakabati sila tanan gospel. Amo na may mga pastor kita nga seaman, may mga lawyer nga seaman, subong judge na gani. Lawyer nga pastor, I should say, subong judge na. May mga maestro na pastor, ay professional teacher, no? LPT, tawag nila. Pero pastor, may mga licensed teacher kita diri, but they decided to help our ministry, and we pray the Lord will bless our ministry so we could provide for all their needs. May mga nursing nagpastor, may mga accountant na nagpastor, CPA. You can use your business, you can use your profession to support the work of God. At the same time, you could do a ministry in your profession, if it's possible. And then at the same time, when you retire, you can still be called by the Lord to do the ministry. So, love your calling. Magatakop kita sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat o Diyos sa amon nga nabatian sa sining nga aga. Kagabay Ginoo sa sining nga tion nga kun may ari Ginoo nga wala pa nakaangkon sang kaluwasan. Sabay pag Ginoo mahangpan nga ang pagpalangit paagi lamang sa pagtuo kay Jesus Christ ngaya Dios pagmanluluwas. That Jesus is the way, the truth, and the life. And to all who are saved, Ginoo, kabay we will love our calling as a Christian. Kung ano man kami, we are called to be a man or we are called to be a woman. We have a job. We are called of God to do that job. If we have a profession, God wants us to be professional in our calling. And God wants us to make a career out of our calling. And if we have business, it is still God who called us to do such business. And on top of it all, Lord, we have a ministry. Maybe we could use our job, profession, career, or business to support the ministry. And we can also do the ministry in our job, profession, career, and business. Kani Ginoo ikaw maghikot sa tagsa namon katagipuson. As we bow our heads and close our eyes, will you make a commitment and say, Lord, I will embrace my vocation. Lord, I will love my calling.
Will you make that commitment? Please raise your hand. Lord, I will love my colleagues. Salamat sa Ginoo. 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 Palanggaan niyo mga kauturan ng inyong mga trabaho. Kaya ang trabaho ninyo ang magapauswag sa inyo. Palanggaa ang imong profesyon. Kag ang profesyon mo magapromote sa inyo. Palanggaa ang imong career. Kag ang career mo magadala sa destinasyon nga ginahandom nimo. Palanggaa ang imong negosyo. Kaya ang negosyo mo magapauswag sa inyo. Dabaw sa tanan, palanggaa ang ministry nga ginhatag sang Dios sa imo. Kaya ang Ginoo magahimuno sang tanan nga kinahanglanon mo kag magpabugana sa imo.